Land of Dawn game number 3. At ang nakikita natin ngayon ang ating mga junglers na si Detective at si Kyrie. Magkaibang teritoryo na kalakasan. CFU Gaming, they're the sharks, di ba? They want blood. Yun talaga yung sabihin nating naghahatak sa kanila. Magkaroon ng somehow very aggressive tempo. Meanwhile, for Onyx Indonesia, they want freedom. Kailangan makapag-soar high ng Sky Kings, di ba? And the way to soar high is somehow bigyan nga ng kalayaan. Sila sa Vero, at syempre, kailangan maging very immediate din yung response mo sa mga pwedeng maging threats. Nakuha nila yung Louis. Umi mentioned sa collegiate ginamit na nga yung combo ng YSS and Louis. Pero before all of that, move bandang baba muna tayo. Posible na makakita ng mga early poke around at skirmishes. Ayan na nga yung poke. Si Kiboy kaagad na napuruhan. Pero nasaraduhan yung pintuan na kanilang dadaanan. Si Wado kakapit na naman dun sa grass. At itong si Boxy ay iiwas na rin. Kataka-taka, ang nagiging main rotation talaga ng CFU ay XP. Ito talaga yung nagiging proseso nila na ginagawa nila time and time again, eh, no? Yeah, and I know na yung mga XP laners kasi natin, di ba, ang dami na nilang responsibility. Hindi lang basta mag-stay lane, hindi lang basta maglaban ng objective, but to set up bigger plays. And the way to limit that, syempre, i-shutdown agad si Lutpi. Pero hindi na mapapayag basta-basta sa Onyx Indo. Lalo, vengeance pa yan. Kung sakaling lumalim din sila Wadu, dyan din sila Kiboy, Kyrie as well reacting. At ito yung nakita trend ng Onyx Indonesia. They learn from game number 1. So, ang bilis mag-reflect ng learning sila sa mga sumunod na laban. Dito naman magaling ang Onyx ID, no? Yung napakaraming tournaments na kanilang ipinanalo. 5 beses na nagkampiyon sa MPL Indonesia at napakaraming beses na sumubok na makakuha ng mga kampyonato overseas. At ngayon ang target nila ay ang MSC 2025. Pero sabi dito ng CFU, hindi namin bibigyan ng pagkakataon na maging madali iyan. Kyrie ay makakuha yung unang pagaw ng laban. Pasok si Wado sa iba na likod. Tapos si Opie nakaiwas din sa peligro na dala ng Onyx ID. Walang mamamatay. Pagong lamang ang magiging kabayaran. Pero sabi ni Kyrie, isa pa kaya tayo. Buti nila kami natirang maliit na buhay para kay Opie at ang Onyx Indonesia. Grabe ang palitan na kanilang pinapamalas. Ngayon natin nakikita yung truest form ng Onyx ID na sinasabi nga natin, magaling sa playstyle pagdating sa early and as well as isa kasi sa signature hero din ni Lutpi to. Kanina binanong game number 2 last ban. Pero ngayon dahil opens up another opportunity for Onyx ID to dominate the XP. Looking at this one, Wado, grabe, mahihirapan siya dito kahit kumapit siya sa grass. Oo, yun yung mahirap na parte, no? And siguro ang tinitingnan na dito ng Onyx Indonesia, ang importante, lamang tayo sa lahat ng lanes. Lamang si Sabero sa laning against the Bruno na nakikita nga natin ngayon. And sa baba naman ay lamang din itong si Lutpi kahit papano sa hampasan dito kay Wadu. Pero ang magmamatter kasi dito yung post 4 and post 5. Paano sila iikot? Paano nila tutulungan yung mga luging lanes? Lalo sa CFU Gaming kasi kailangan nila mapaaga at mapagana. Itong mga skills na si Boxy at si Wadu na maalam kagad. Diba ito nga yung sinasabi natin na ang dami ng talaga na responsibilities para sa mga explainer. At dahil nga si Wadu, sobrang nabababad lang dun sa baba, hindi natin nakikita na papakinabangan yung prowess ng isang Hilda na maging somewhat of a ninja sa mapa. Nagtatago, maghahanap ng info, manggagang kung pwede, at syempre, pumotek ng gold. Hindi nangyari kasi ngayon, there's no one to protect him. Aray, wait lang, nakikipagsabayan si Singay sa pero kaya lang na, ayun na, napapligger. At na maalam, imagine mo namatay ka na tapos nagamit mo yung flicker mo. Sakit nun para sa isang gold laner. Medyo masakit talaga at heavy yung resource nga na nakuha doon for Onyx ID. Ang laya na naman nila dito. As you mentioned, to soar high. Para sa Sky Kings, kailangan nila ng freedom, kailangan nila ng vision. Magandang vision onto Wadu. Nag-jump na sila Boxy. Okay, si Wadu, may ipit ba? Ayun na, nabitawan na rin yung Tsunami Slam. Sabay pasok na rin ang Onyx Indonesia. Sancho na Kel, ngayon nakadalawa na kaagad ang gilak. At si OP nakabawi din. Pasok si Kyrie, tinatandan siya dito ni OP. Pero makakaligtas pa rin itong mid laner from CFU. So sabihin man natin na re-reveal yung posisyon ng isang Louis kapag ka nagda-diversion siya. But still, you cannot deny na malaking factor. Hindi mo naman alam kung saan na agad yan pupunta. Pero more on instinct magpa-play dito ang CFU Gaming. Kaso nga lang, for Onyx ID,
stick into their identity, also denying the purple buff. Oo. And isa sa mga nagiging purpose din ng Luyi, hindi na lang yung diversion eh. Yung tulong na naibibigay ng dispersion tsaka yung rotation. Yeah. Kasi kapag yung yin at yang ay tumama, yung Connect. duality na ba, mahapdi yun, pumuputo kasi yun at nagdidikit na babacuum kayo eh, di ba? And looking at the gold difference or SND gold difference, malaki na agad yung nagiging charge dito Ano? for the rest of Onyx ID. Yung Sonics ngayon, sabihin natin pumapaldo talaga. Kasi nga, there's no one to really stop them. Hindi natin nakikita yung early na pick-off for CFU Gaming. Siguro malaking factor na nga lang din dahil sa draft, prioritize sila yung Fredrin at Kimi na ban yung Arlot. So walang specific tayo makikita na pick-off aside from what Boxy can do. Ayan na. At ngayon, hindi rin natin nakikita si Wadu na sumasama kasi nga may istorbo siya. Ayun ang Tsunami Slam nagamit. Kalahati yung buhay ni Boxy. Papasok si Sans. Ang sakit. Duality na passive. Okay, nabitawan na ni Obi yung kanyang ultimate. Pero si Savero ayaw bitawan. Yung bush dito, yung Grabe, zero bush na Kiboy. tinatawag. Kiboy! Papasok ko ng Blacker! Buti na nakaligtas si Sig pero mabababaran siya ni Kyrie. At mamamaalam. Ngayon si Detective naipit din sa tatlo. Oh my G, medyo nagkakalas-galas ang CFU at medyo hindi nila natansya yung paglalim nila. Tsaka napabuti pa kay Kiboy, akala niya wala siya mahuli doon. Akala mo mission failed. Pero naging successfully, di ba? Yung naging chase down niya doon for Onyx ID. Imagine, nasa second tier or tier 2 turrets pa lang sila. Duguan na agad dito yung mga members sa CFU. Si Boxy tumalon. Lupi! Ayun, na maalam din. Nagamit yung Vengeance pero diversion papunta sa Pagong. Ang naging call dito ng Onyx ID. Ayaw bitawan ni Wado yung purple. Ayaw. Pero hindi na nila maaabutan ata yung Pagong na ito. Boxy ay humabol din. Traction Pulse as well ay nagamit. Ganda ng mas nagiging malinis na laro ito sa Onyx ID as compared ng game number 1 and 2. Mas nakita natin yung gigil na version. Yeah. Kumbaga, na-download na nila yung mga kailangan nila na patches update. Kailangan nilang i-reflect agad dito sa laro nila. At for game number 3, mas nakikita nga natin na sila yung lumalamang. Game 2, struggle pa. Early to mid, sinasabi nga natin nakakahabol sa kills, yung CFU Gaming, Yeah. nakakautak sila. Pero ngayon, it's very evident na hawak ng Onyx 3 straight turtles, 3 turrets destroyed as well. Tapos, almost 5k gold lead, 7 minutes into the game pa lang tayo. And so far, yung sinasabi ko nga aasahan natin for crowd control pang chase ng CFU ay madaling makontra kasi mga naka-purify kaso sa gitna. O yun lang si Wadu, walang nakapitang grass. Actually, nandun siya sa grass eh. Pero binur siya ng miyembro dito ng Onyx Indonesia. Sabay Boxy ay mamamaalam din. Wow, grabe yung damage na nanggagaling sa Onyx ID. Lalo ngayon na available na rin ang BOD para kay Kyrie. Mas mahirap Oh, no. saluhin ang mga damage at mga pana dito ng Onyx. Mas di mo gugustuhin bumabad. Katulad nung papalapit pa lang si Boxy, Savero, yung bullets niya, kaya niyang microhin eh. Kaya niyang umatras habang nandadamay na nga lang din or nagbibigay ng damage dito sa CFU Gaming. Now, let's talk about yung pwede maging window dito para sa CFU Gaming. In the best case scenario na wala pa yung mga purify, pero kasi may Kiboy, may loot P din na kailangan asahan. Oo. Pero more so, hindi natin nakikita nga yung pagmamaximize ng vision here for Wadu and as well as yung panglilikod. Siguro kahit isa, dalawa pwedeng bumawi. Ay! Ayun lang, nakatunog na dito ang CFU pero napangga pa rin ang bangka mula sa bangkero from Onyx Indonesia, si Sing. Si Sing. Naku, pupunta na dun sa base, magpapadedo na ata pero hahabulin pa rin ni Kyrie at mamamaalam sa kamay niya. Mega kill na ang Sky King at pwede nang dumiretso sa unang lord ng laban na ito. Ngayon, control, disciplined for Onyx Indo. Sabi ko, 1 to 3 members na ma-pick off ng Oo. CFU, pwede makahinga. Sila yung binilangan. Sila yung tinantusan. Lord on the hands of Onyx. Plus turrets here, ultra mid lane. Lalong lilit yung chance ngayon ng CFU Gaming. At di lang yung chance lumilit yung mapa rin nila. Hindi makapag-farm, no farm, no items as well, no damage. Grabe no, nabago bigla yung aura dito ng Onyx ID. By the way, 3 straight Fred rin para dito kay Detective. Para bang tama ka dun na-download na nila lahat pero si Boxy ngayon ay ni Lutfi. Kailangan mag-atrasan ng Onyx Indonesia. Nagamit na rin yung Worthy para dito kay Sing. Nabibitinan na sila ng damage at minamasa-masahe lang sila dito ni Lutfi. Ni-yo-yo-yo-yo massage eh. Grabe no, tinanggal lahat ng lamig. No, tinatanggal yung mga lamig eh. Oh. Ayan na. Kakasabi pa lang natin, Kiboy sa gilid. Ayan na, Moblinger pa!
Ayun na, Flicker. Nagamit yung face break and face crack. Pero siya ang makakrak doon sa mga sipa ni Sing. Buhay ba? Hindi na maalam din. At diretso na ata dito ang Onyx Indonesia. Ibabalibag. Itong si Ludwig nakakuha din ang kill. Pwede nata sila mag-base out dito pero hindi pinapayagan ng CFU Gaming. Pero tatlo na kagad ang napatumba. Ubos ang minions. Ito na yung next round. Pwede pa nilang abutan dito. For Onyx, this is their chance. Ayun na, tatapusin na nga kagad ng Onyx Indonesia itong laban.